Nakuha ng New Orleans ang last spot sa playoffs. Sa 5 season na ipinatupad yung play-ins, 2 beses pumasok ang New Orleans sa postseason gamit yun. Si Zion ay merong hamstring injury, 2 linggo siyang mawawala. Expected timeline na mabibigyan siya ng clearance para makalaro, May 1, Game 5 na yon. So expected return date lang ni Zion yun. Literal na young team ang OKC dahil ang average age nila 23 years old. Sila yung may pinakabatang lineup, hindi lang ngayong season kundi sa buong playoff history. Sila din ang paborito ng iba mga fans na malaglag sa playoffs. Dahil nga batang team at walang experience yung iba sa postseason. Pero sabi nga ng mga fans, bilog ang bola kahit wala naman nagsasabing may bolang square. Aminado din si SGA na batang team sila at walang masyadong experience sa postseason. Pero ang bentahe kasi mga bata sila at malalakas pa yung tuhod. Ikukumpara ko sana sa 2018 Celtics na ang mga naging kigay doon kaya nakapasok sila sa conference finals yung mga batang players nila si Tatum, Brown at Rozier. Yung 2 star player kasi ng Celtics noon injured. Kaso yung Boston noong 2018 merong mga batang players at meron din kasama mga veteran. Ang New Orleans Pelicans blend ng young at veteran players. Ng 2022 playoffs, pinakaba pa nila noon ang Suns. May 3 players din sa Pelicans na nag-a-average ng 20 points or more per game. Pero sa first 4 games, wala daw si Zion dahil sa injury. Andun pa naman si Ingram at itong si CJ McCollum. Ang New Orleans pang 13 sa offense. Ang makakatapat nila yung number 3 sa buong liga sa opensa. Since nawala si Zion, 23 points agad ang tapyas doon sa New Orleans. Kailangan merong pumalit doon. Si SGA ang 3rd leading scorer ng buong NBA ngayong season. Sa 7 games na hindi nakalaro si SGA sa OKC, 2-5 record nila nun. Nasa kanila ang top 5 best shot blocker ng liga na si Holmgren. Andun din ang isa sa mga leader sa steals na si SGA. Sa head-to-head matchup, meron silang mga players doon na pangtapat sa defense sa magkabilang team. Sa regular season series, 2-1 ang OKC kontra Pelicans. Isang game lang doon nagkatambakan. Ito yung walang Zion sa New Orleans. Dahil yung 2 teams hindi nagre-rely sa 3-point shooting. More on inside the paint or mid-range. Pero ang OKC ang number 1 team sa NBA pagdating sa percentage sa 3-point area. 13 out of 34. Sila ang number 1 team din pagdating sa field goal percentage na 3 players nila ang above 50%. Ang Pelicans naman sa parehong category number 4 sa 3-point area or percentage 12 out of 32 at pang number 9 naman sila sa field goal percentage. Yung 32 at 34 attempts mula sa beyond the arc per game pang 16 at 26 yun sa NBA. Ang pinakabentahe talaga ng 2 teams, inside scoring at pass break. Ang OKC, 52 points per game sa loob ng paint. Ang Pelicans naman, 51 points per game at si Zion ang second best scorer sa loob ng paint, 17 per game. Ang pumapangalawa sa kanya sa team sa inside scoring si Brandon Ingram, nasa 7 points per game. Pero sa OKC, si SGA, Williams, Holmgren at GD may combine na 40 points per game sa loob ng paint. Kontra sa Pelicans na combine ng 4 na players, 38 points per game. Pero minus Zion, magiging 21 na lang yun. Yung 4 na players ng OKC sa starting unit nila, meron silang average na 7 points pataas sa loob ng paint. Si Josh Giddey, akala ko nga shooter yun eh. At dahil walang Zion, dito sa Pelicans magkakaroon pa ng spacing sa Thunder doon. Ang New Orleans, meron namang legit center, si Valanciunas. So hindi naman expected na siya ang lagi magbabantay kay Holmgren sa buong game. Andun naman si Larry Nance or kaya si Herb Jones. Pero si Larry Nance yung mostly magbantay kay Holmgren dahil si Herb Jones mas okay kung siya magbabantay kay SGA. Sa stats, lamang kasi doon ng Thunder, pero sa intangibles, lamang naman doon yung Pelicans dahil nga meron na silang experience sa postseason.